Ang Marvel series na ang Moon Knight Episodes 1 to 3 ang tatampok natin ngayon mga Juan. Ito ay isang fantasy action adventure na na-release noong 2022. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating palabas at simulan na natin. Ang lalaking si Arthur Harrow ay uminom ng tubig at binalot ang baso sa tela upang basagin ito ng kanyang cane. Nilagay ni Harrow ang mga bubog ng baso sa mga sandals niya at naglakad siya na suot ang mga ito. Sa sunod na eksena ng nagising si Steven Grant ay tinanggal niya ang kanyang gapos sa isang paa at napansin na hindi nagulo ang buhangin na pinalibot niya sa sahig ng kama niya. Tinanggal rin ni Steven ang tape na dinikit niya sa pinto at habang kausap ang kanyang ina sa cellphone ay pinakain niya ang alaga niyang goldfish na si Gus. Maya-maya ay pumasok na siya sa trabaho niya sa National Art Gallery at nagpaliwanag sa isang bata patungkol sa Ancient Egypt. Pero sinabihan siya ng boss niya na si Donna na hindi siya isang tour guide kundi isang gift shop clerk. Ang babaeng tour guide naman ng museum ay tinanong siya kung tuloy pa rin ang date nila bukas ng gabi. Kahit hindi ito naaalala ni Steven ay sumagot siyang itutuloy nila ito. Kinagabihan pagbalik niya sa kanyang apartment ay sinubukan niyang maglaro ng Rubik's Cube puzzle at magbasa ng mga libro upang hindi makatulog. Ngunit bigla siyang nagising na tila nabugbog ang buong katawan sa Alps, Austria at may nagsabi sa isip niyang ibalik na ang katawan kay Mark. Napansin naman ni Steven sa bulsa niya ang scarab at ilang saglit ay pinagbabaril na siya ng mga armadong kalalakihan roon kaya't agad na tumakbo siya sa mga ito. Hanggang sa nakarating si Steven sa kalapit na village at nakita rito si Arthur Harrow na napapalibutan ng maraming tagasunod niya. Nagdaos siya sa lansangan ng kanilang judgment ceremony at lumapit sa kanya ang isang lalaki upang magpahusga. Gamit ang cane ni Goddess Amit ay nahusgahan ito ni Harrow na mabuting tao matapos na magbalanse ng weighing scale tattoo niya sa kamay. Ngunit nang ang matandang babae naman ang nagpahusga sa kanya ay hindi nagbalanse ang kanyang scale, pinagtaka ito ng matanda dahil naging mabuti siya sa buong buhay niya. Sumagot si Harrow na nakikita ni Amit ang lahat at malamang ay may gagawin pa lang siyang masama sa hinaharap pagkatapos ay pinatay niya ito gamit ang kapangyarihan ng cane. Sinabihan naman siya ng isang tauhan niya na may umatake sa kanila at kinuha ang scarab kaya't agad na pinaluhod niya ang kanyang mga tagasunod at nakita roon si Steven. Hindi raw siya ang hinahanap nila at sinabi pa ang pangalan niya at kung saan siya nagtatrabaho. Sinabihan si Steven ni Harrow na ibalik sa kanila ang scarab at nang bibigay na niya ito ay biglang nawalan siya ng kontrol sa katawan niya at nilayo ang scarab kina Harrow. Ilang saglit ay nakuha na sa kanya ng isang lalaki ang scarab pero biglang nawalan siya ng malay at paggising niya ay puno ng dugo ang scarab sa kamay niya at nakatumba na ang mga kalalakihan sa paligid niya. Sinubukan na lapitan si Steven ni Harrow at ng mga tagasunod nito pero nagawa niyang sumakay ng isang van at agad na umalis sa lugar. Hinabol pa rin siya ng mga tauhan ni Harrow at nagawa pang makasakay sa van ng isa. Pero nawalan uli ng malay si Steven at paggising niya ay patay na ang lalaki sa van at may hawak na siyang baril. Ilang saglit ay mabilis na naiwasan niya ang truck ng mga punong kahoy na babangga sa kanya subalit na corner na siya ng mga tauhan ni Harrow. Nawalan uli ng malay si Steven at paggising niya ay umaandar na paatres ang van. Ngunit dito na siya naharang ng mga armadong lalaki pero may nagbagsakan ng mga punong kahoy sa mga ito. Biglang nagising si Steven sa kanyang apartment at inakalang panaginip lang ang lahat. Maya-maya ay napansin niyang may dalawang palikpik na ang goldfish niya at agad na nireklamo niya ito sa pet shop na binilhan niya. Pero sumagot ang babae na lahat ng goldfish ay may dalawang palikpik katulad ng nasabi niya sa kanya kahapon. Sinabi ni Steven na hindi siya nagpunta roon kahapon pero nang napansin niya ang oras ay agad na naalala niya ang kanyang date. Ngunit kahit pa naghintay na ng ilang oras si Steven sa restaurant ay hindi nagpakita rito ang kadate niya. Tinawagan niya ito at nalaman niya sa kanya na nung isang araw pa ang date nila at siya ang hindi nagpakita sa kanya sa restaurant. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Malungkot na kinain ni Steven sa kanyang apartment ang mga chocolate na ireregalo niya sana sa kadate niya pero ilang saglit ay may napansin siyang piraso ng kahoy sa pader na bahagyang nakausli. Nakita niya rito ang isang susi at lumang cellphone na maraming missed calls ng babaeng si Layla. Pagkatapos ay tinawagan na ito ng babae na agad na sinagot ni Steven at sinabi sa kanya na ilang buwan na niya siyang hinahanap at tinawag siya sa pangalang Mark. Walang ideya si Steven sa mga sinasabi sa kanya ni Layla at binabaan na siya nito.
pero may narinig siyang tumatawag ng pangalan niya sa paligid at napansin niyang gumagalaw ng kusa ang refleksyon niya sa salamin. Biglang lumindol at nagmalfunction ang power supply ng buong gusali ng apartment at tumakbo si Steven sa elevator. Ngunit nakita niya rito ang kakaibang nilalang na papalapit sa kanya, pero ito pala ay isang matandang babae. Paglabas ni Steven ng elevator ay nagulat siya na nasa tabi na niya ang nilalang. Biglang nagising siya sa madalas niyang sakyang bus papasok ng trabaho at pagbaba niya rito ay nakita niya sa loob si Harrow. Maya-maya sa kanyang trabaho ay nasundan siya roon ng lalaki at pati ang security guard ng museum ay isang tagasunod rin nito. Habang na-corner na si Steven ng mga tauhan ni Harrow sa paligid, hinusgahan siya nito pero hindi nagbalanse ang kanyang scale at nasabing may kaguluhan sa loob niya at hinayaan niya siyang tumakbo sa kanila. Kinagabihan ng pauwi na si Steven ay may narinig siyang hiyaw ng aso mula sa loob ng museum. Pinuntahan niya ito upang palabasin, subalit napansin niyang isang halimaw ito na ang Egyptian jackal ni Harrow upang ibigay niya sa kanila ang scarab. Mabilis na tumakbo palayo si Steven sa mga pasilyo ng museum mula sa jackal hanggang sa makarating siya sa palikuran at nilock ang pinto. Pero dito na siya kinausap ng refleksyon niya sa salamin na si Mark at sinabing kailangan niya siyang hayaan na kontrolin ang katawan nila upang maligtas sila sa halimaw. Kahit pa naguguluhan si Steven sa sitwasyon at dahil sa labis na takot ay hinayaan na niyang pakontrol ang katawan niya, ngunit nakapasok na roon ang jackal at inatake siya. Pero si Mark ay nagawa ng ma-overpower ang nilalang sa loob ng banyo habang suot ang Moon Knight suit niya at madaling pinatumba ito pagkatapos ay umalis na roon. Biglang nagising uli si Steven sa kanyang apartment na ginapos ang isang paa. Sinubukan niyang kausapin ang refleksyon niya sa salamin pero hindi ito sumagot. Maya-maya pagpasok ni Steven sa museum ay may harang na ang mga daan dahil sa nangyari kagabi. Nang tiningnan niya kasama ng isang guard ang security footage ng museum ay nakita nilang tumatakbo si Steven mula sa tila invisible na nilalang, pero inakala ng guard na nag-iimahinasyon lang siya. Pagkatapos ay nakita nila ang mas seryosong bersyon ni Steven na umalis ng gusali. Ilang saglit ay pinatawag siya sa opisina ng direktor ng museum at tinanggal na siya nito sa trabaho dahil sa damage na nagawa niya sa palikuran. Mula naman sa logo na nasa susi na nahanap niya sa kanyang apartment ay naisipan niyang puntahan ang storage facility nito. Nang napuntahan na ni Steven ang pasilidad ay nakita niya sa loob ng storage unit ng susi ang isang duffel bag na naglalaman ng makakapal na pera, ng isang baril, ang passport na may mukha niya at may pangalan na Mark Spector, at ang gintong scarab. Nalaman ni Steven na isa pala itong Egyptian compass, pero dito na uli siya kinausap ni Mark mula sa refleksyon sa pader. Pinaliwanag nito sa kanya na isa siyang avatar ni Khonshu na ang Egyptian god of moon, pero nasa panganib sila dahil sa kanyang misyon at kailangan na wag niya siyang gambalain upang matapos niya ito. Pinapatulog niya roon si Steven upang mapagpatuloy ang misyon niya, ngunit hindi siya sumang-ayon kay Mark at planong dalhin sa otoridad ang mga kagamitan niya upang ikulong siya, at baka sakali na tanggalin ng mga ito sa isip niya si Mark upang hindi na siya makapanakit pa ng ibang tao. Subalit paglabas niya ng storage unit ay nagsimula na uli mag-malfunction ang mga ilaw sa paligid. Tumakbo si Steven nang may labis na takot dahil hinahabol siya ni Khonshu kahit saang direksyon siya dumaan. Ilang saglit ay nakalabas na si Steven ng pasilidad at nakita siya sa kalsada ni Layla. Sinakay siya ng babae sa kanyang motor na natrak pala siya mula sa tawag nito na sinagot niya nakaraan. Asawa pala ito ni Mark, pero hindi siya naniniwala sa pangalan ni Steven at inakalang fake identity niya ito. Dinala niya si Layla sa kanyang apartment, ngunit pinapapirmahan sa kanya ng babae ang divorce paper na napag-usapan na nila Mark noon. Naisipan naman ni Steven na ipakita kay Layla ang scarab, pero sinabihan siya ni Mark na wag gawin ito dahil hahanapin na rin siya ng mga kalaban nila at ikakapahamak niya ito. Subalit si Layla ay nagpumilit na tingnan ang laman ng bag at nakita rito ang scarab na labis na kinagalit niya dahil iyon ang matagal nang hinahanap nilang dalawa noon pa at ngayon ay sinikreto niya sa kanya. Pinagpilitan ni Steven na hindi siya si Mark at wala siyang naalala sa mga nakaraang buhay nilang dalawa. Biglang pinuntahan siya roon ng dalawang detective at pumasok sila sa apartment niya, pero agad na nakapagtago si Layla sa mga ito. Hinahanap ng mga detective kay Steven ang scarab hanggang sa nakita nila sa bag ang passport ni Mark Spector at inakalang peke ito kaya't dinala nila siya. Habang nasa biyahe ay nag-research ang isang detective ng record ni Mark at napag-alaman nila na isa itong mercenary at international fugitive dahil sa pagpatay ng mga archaeologists sa Egypt. Maya-maya ay ni-reveal ng mga detective na mga tauhan pala sila ni Harrow at dinala nila si Steven rito. Nagpakita roon si Khonshu at galit na nagpatumba ng basurahan, pero sinabi ni Harrow na yun lang ang kayang gawin ni Khonshu nang wala ang tulong ng avatar niya. Dumaan sila sa komunidad ng mga tagasunod ni Harrow at masayang namumuhay ang mga ito roon. Pagkatapos ay dinala si Steven ng lalaki sa kanilang cafeteria. Pinaliwanag nito sa kanya na avatar rin siya noon ni Khonshu.
Ngayon ay plano nilang buhayin si Amit dahil sa magandang plano nito na ubusin ang mga masasamang tao. Kahit pa ang mga mabubuting tao nagagawa pa lang ng masamang bagay kalaunan. Gamit ang Scarab ay ituturo nito sa kanila ang direksyon patungo sa kabaong ni Amit, pero nasabi ni Steven na mali ang maghusga at pumatay ng mga tao lalo na ng mga sanggol dahil sa masamang gagawin pa lang nito sa hinaharap. Si Harrow naman ay plano ng gamitin kay Steven ang cane niya na nagmula kay Amit dahil sa pagiging avatar niya rito. Biglang nagpakita roon si Layla dala ang Scarab at binigay niya ito kay Steven. Pagkatapos ay agad na tumakbo sila palabas ng lugar habang nagpapatumba ang babae ng mga tagasunod ni Harrow sa daan. Ang kalaban ay nagsimula ng gamitin ang kanyang cane upang magpalabas ng Egyptian Jackal. Si Steven naman ay pinilit ni Layla na ilabas na ang kanyang suit pero wala siyang ideya sa sinasabi nito. Ilang saglit ay natunto na sila ng Jackal at mabilis na inatake nito si Steven. Pero napalabas na niya ang kanyang suit na ibang-iba sa itsura ng suit ni Mark. Ngunit inatake na uli siya ng halimaw at pinatalsik ng maraming beses sa daan. Kahit hindi nakikita ni Layla ang Jackal ay matapang na nilabanan niya ito at pareho na silang inatake ng nilalang. Patuloy na kinalaban ni Steven ang halimaw hanggang sa nasuntok niya ito ng malakas subalit agad na inatake siya ng Jackal sa gitna ng kalsada pagkatapos ay nasagasaan sila ng isang kotse. Dito na nagdesisyon si Steven na ipakontrol ang katawan kay Mark at sinuot nito ang Moon Knight suit niya. Agad na nagpahabol siya sa Jackal habang mabilis na tumatakbo sa mga gusali ng syudad. Ilang saglit ay inatake na ni Mark ang nilalang at tumalon ng malakas upang itarak ito sa patalim ng isang istruktura roon. Samantala ang Scarab ay nadampot ng isang lalaki sa daan at agad na kinuha ito ni Harrow rito ngunit pinatay niya ang lalaki na nakita ni Layla sa di kalayuan. Si Mark ay nakontrol na ng tuluyan ang katawan habang si Steven naman ang nasa refleksyon ng salamin. Nagpakita roon si Khonshu at sinabihan si Mark na kay Harrow na ang Scarab. Pero sumagot siya na gagawa siya ng paraan upang maunahan ito na mahanap ang kabaong ni Amit. Pinaalalahanan naman si Mark ni Khonshu na kapag namatay siya sa misyon ay isusunod niyang avatar si Layla. Walang magawa si Mark kundi gawin ang lahat upang matapos ang misyon niya at maprotektahan ang babae. Sa sunod na eksena ay nasa isang hotel room na si Mark at binuksan ang bintana upang tanawin ang mga piramid ng Egypt. Si Layla ay kinuhaan ng litrato ng babaeng si Lagaro na ang kaibigan ng ama niya noon. Dahil nagpagawa siya rito ng peking passport upang makapunta ng Egypt. Sa kasalukuyan na iyon sina Harrow gamit ang gintong Scarab ay nahanap na sa Egypt ang lugar kung saan nilibing si Amit at nakatanggap siya ng report na nasa Egypt rin si Mark. Maya-maya si Mark ay tumugis ng mga tauhan ni Harrow sa Cairo. Habang sinisipa niya ang mga armas ng mga ito ay magaling na kinalaban niya silang lahat gamit ang kanyang hand-to-hand combat skills, hanggang sa naagaw niya ang patalim ng isa at nakita sa refleksyon nito si Steven at nawalan siya ng malay. Nagising si Mark na nakasakay na ng taxi at hinabol ang mga bandido na pinatakas ni Steven. Patuloy na tinugis niya ang mga ito habang tumatakbo sa mga bangketa ng syudad hanggang sa nahuli niya ang isa at tinanong kung nasaan si Harrow. Ngunit kinausap uli siya ni Steven mula sa katabing salamin at agad na ginulpi siya ng mga lalaki at nawalan uli ng malay. Paggising niya ay may hawak na siyang patalim na puno ng dugo at patay na ang karamihan sa mga tauhan ni Harrow sa paligid. Inakala ni Mark na kagagawan nito ni Steven pero sinabi niyang hindi siya ang may gawa nito. Dinala naman niya ang natitirang bandido sa bingit ng bangin upang alamin ang lokasyon ni Harrow subalit mas pinili pa nitong ihulog ang sarili roon. Nasabi ni Mark na wala na siyang ibang paraan upang mahanap si Harrow at natanong kay Khonshu kung hahayaan na lang ba ng ibang gods na mabuhay ni Harrow si Amit. Sumagot siya na kaya niyang mapatawag at makausap ang mga ito sa paraan na maaaring ikagalit nila at magdahilan na ikulong nila siya sa isang bato. Dahil sa pagiging desperado ay biglang naglaho si Khonshu at ang buwan ay nagsimulang mag-eclipse sa araw na tumagal ng ilang sandali. Ginawa niya yun upang mapansin siya ng Ennead o ng buong grupo ng mga kapwa niya Egyptian gods at naramdaman niyang nagtitipon na ang mga avatar nila. Nagbukas ang isang portal para kay Mark at nang pinasok niya ito ay narating niya ang loob ng Pyramid of Giza. Nakasalubong niya sa daan si Yatzil na ang avatar ng Goddess of Love na si Hathor. Pagkatapos ay pumasok na rin roon ang iba pang avatar ng iba pang mga Egyptian gods. Nagsimula ng kontrolin ng mga ito ang kanilang avatar pati na si Mark ni Khonshu. Pinatawag niya raw sila upang husgahan si Harrow dahil sa akusasyon na pagbuhay kay Amit upang magdala ng kaguluhan sa buong mundo. Ang avatar naman ni Osiris ay pinatawag roon si Harrow at agad na tinanggi nito ang akusasyon sa kanya ni Khonshu. Si Khonshu raw ang nagpapahanap sa kabaong ni Amit mula sa kanyang avatar na inaabuso niya dahil sa pagkakaroon nito ng unstable na pag-iisip at maraming personalidad. Dahil sa labis na galit ay sasaktan na ni Khonshu si Harrow pero mabilis na napigilan siya ni Osiris gamit ang kapangyarihan niya. Napaghusgahan naman ng buong Ennead na si Harrow ay inosente at umalis na sila roon.
Pero si Yatzil ay sikretong sinabihan si Mark patungkol kay Senfu. Ito ay isang Medjay na inatasan noon na i-record ang lokasyon ng kabaong ni Amit na lingid sa kaalaman ng Ennead. Kailangang hanapin ni Mark ang sarcophagus ni Senfu na binente sa black market upang mahanap niya ang kabaong. Agad na pinagtanungan niya ito sa lansangan ng Cairo pero nahanap siya roon ni Layla na labis na kinagulat niya. Kinagabihan ay sumakay sila ng bangka papunta sa kilalang antique collector ni Layla na si Anton Mogart dahil napag-alaman niya na nandito ang sarcophagus ni Senfu. Pagdating nila sa lugar ay sinalubong sila ng head security ni Mogart na si Beck, at nakita ni na Mark roon ang lalaki na nagpa-practice ng Egyptian sports gamit ang sibat niya habang nakasakay ng kabayo. Nang nakaharap na ni na Mark si Mogart ay pinayagan sila nito na tingnan ng personal ang sarcophagus upang makapaghanap ng clue kung saan nila matatagpuan ang kabaong ni Amit. Nasabi ni Steven na ang impormasyon rito ay encoded at kailangan pang ma-unlock. Sinabihan niya si Mark na tupiin ang ilang piraso ng sarcophagus subalit agad na pinigilan siya ni Beck at tinutukan nila ng baril si Layla. Biglang pumunta roon sina Harrow at inoffer ang scarab kay Mogart upang mahanap niya ang kabaong na may mas mataas na halaga kesa sa sarcophagus. Pagkatapos ay sinabihan niya si Layla na may malaking sikretong nililihim sa kanya si Mark. Upang mapatunayan naman ni Harrow na totoo ang sinasabi niya kay Mogart ay ginamit niya ang kapangyarihan ng K ni Amit upang wasakin ang sarcophagus. Pero sinuot na ni Mark ang kanyang Moon Knight suit at agad na umatake ng mga security personnel ni Mogart. Si Layla ay bumaril ng iba pang mga tauhan ni Mogart at mabilis na sinalag ng Moon Knight ang mga bala ng kalaban na tatama sa babae. Binalik niya ang mga bala ng mga ito at hinagisa ng mga crescent blades habang si Layla ay kinukuha ang mga parte ng sarcophagus, ngunit pinigilan siya rito ng lalaking si Beck at agad na nilabanan niya ito. Samantala si Mark ay patuloy na nakipaglaban sa mas marami pang mga security personnel ni Mogart sa paligid at magaling na napapabagsak niya ang mga ito gamit ang kanyang mga crescent blades, pero biglang kinontrol ni Steven ang katawan nila upang pigilan si Mark na manakit ng tao, ngunit mabilis na tinarakan siya ng mga sibat ng mga ito at pinakontrol na uli niya si Mark ng katawan nila. Si Layla naman ay ginamit ang mga armas niya sa leeg at sinaksak si Beck sa dibdib subalit ang Moon Knight ay nagawang matarakan ng mas marami pang sibat ng mga tauhan ni Mogart. Nang bumaril ng isang kalaban si Layla ay agad na inatake siya ni Mogart. Pero si Moon Knight ay magaling na napabagsak ng mabilis ang mga tauhan ng lalaki. Nagawa niyang iligtas si Layla sa atake nito at agad na hinagisan siya ng kanyang crescent blade. Umalis na sila sa lugar at habang nasa biyahe ay tinanong si Mark ng babae kung totoo ba ang sinabi ni Harrow sa kanya. Sumagot si Mark na sinusubukan lang silang pag-awayin nito gamit ang abilidad niya na makita ang mga nagawa nila noon. Maya-maya pagdating nila sa disyerto ng Cairo ay sinubukan nilang pagdikitin ang mga piraso ng sarcophagus ngunit wala silang makitang clue. Kahit mabigat naman sa kalooban ni Mark ay napilitan siyang ipakontrol ang katawan kay Steven. Agad na sinimulan nito na pagdikitin ang mga piraso ng sarcophagus upang gawing mapa na hugis bituin. Ito ay may mga butas na bumubuo ng constellation subalit ayon kay Steven ay malabo nilang malaman ang lokasyon ng tomb ni Amit gamit ito, dahil tinugma ni Senfu ang mapa sa mga bituin sa panahon niya 2,000 taon na ang nakalipas. Nagpakita si Khonshu sa mataas na parte ng disyerto at pinuntahan ito ni na Steven. Sinabi sa kanya ni Khonshu sa isip na kaya niyang ibalik ang gabi kung kailan ginawa ni Senfu ang mapa, pero may matinding kaparusahan ito at binilinan niya si Steven na kapag kinulong siya ng mga gods ay kailangang palayain siya ni Mark. Sa tulong ni Steven na sinuot ang kanyang suit ay sabay nilang kinontrol ni Khonshu ang buong kalangitan na kinamangha ng lahat ng tao. Sa patuloy na pagkontrol ni na Steven ang kalangitan, ay hindi nagtagal at nabalik na nila ang gabi kung kailan ni-record ni Senfu ang lokasyon ng kabaong gamit ang mga constellation roon. Nang inis ka nito ni Layla ay nalaman na niya ang eksaktong kinaroroonan ng kabaong ni Amit, subalit ang buong Ennead ay sinimulan na ang kanilang seremonya at kalaunan ay nakulong nila sa Ushabti figurine si Khonshu at biglang nawala ng malay si Steven. Dito na natatapos ang ating recap at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.